naglabas na ng sabina ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o itong PNP-CIDG laban kay Senator Bato de la Rosa. Kaugnay ito ng muling pagbubukas ng investigasyon sa mahigit 100 na reklamo na may kaugnayan sa umano'y extrajudicial killing sa Davao Region o itong AJK mga kababayan dyan po sa Davao Region. Sabi pa dito, nauna nang sinabi ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na magsisilbi ng sabina ang CIDG ngayong araw laban po kay Senator Bato de la Rosa. So ngayon mga kababayan, uulitin ko ulit yung payo ko kay Senator Bato. Kailangan ka na mga kasama mo mamaya, pero kapag ka sumipot ka sa Senado, alam mo na kung ano yung posibleng mangyari, baka maaresto ka. Ingat-ingat ka, Senator Bato. Diba? Baka mamaya, paglabas mo, pagsipot mo, biglaan ka maaresto. Lalo na ang ating mga kapulisan, naka-alarma at pinaghahanap ka. Diba? Para isilbi sa'yo yung sabina. Ito, tingnan natin mga kababayan. Sabi nila hindi raw nila i-receive. Hindi, ang copy lang, pero hindi sila nag-sign. Okay. So, Ayan. Hindi sila nag-sign na natanggap nila yung kopya ng sabina. tinanggap nila. Opo. Pero hindi sila nag-sign kasi yan ang instruction sa kanila. Oo. Okay. Pero Kinuha nila mga kababayan yung sabina pero hindi po nag-sign yung mga staff ni Senator Bato dahil yun daw po yung utos. Malamang ni Senator Bato. Kasi mga staff niya yan mga kababayan eh. So ngayon, ang payo ko kay Senator Bato de la Rosa, dapat igihin mo na yung pagtatago. Hanggat maaari, wag ka na muna magpakita ngayon sa Senado o kaya sa mga susunod na buwan. Hayaan mo na wag ka na munang pumasok. Kasi pag pumasok ka, maaaresto ka. Kaya dapat talaga ang gawin mo, mag-a-absent ka na. Hayaan mo na yung trial ni Sara Duterte, pabayaan mo na yan si Sara. Kasi wala naman pakialam sa'yo yan. Di ba ang sinabi nga niyan, kung sakali maaresto ka, kumuha ka na lang ng magaling mong abogado. Yun ba isalitain mga kababayan ng anak ng dating presidente na kung saan mga kababayan yung presidente na yun yung dahilan kung bakit pinaghahanap ng alagad ng batas etong si Senator Bato at kung bakit nagtatago siya ngayon. Di ba kung sa iba-iba pa yan mga kababayan, ang sasabihin kung ano yung maitutulong namin, itutulong namin sa kanya. Pero kapag wala na kami maitulong, wala na kami magagawa. Kumuha na lang siya ng abogado niya. Pero yung kay Sara Duterte, sinabi niya, payo ko sa kanya, kumuha na lang siya ng magaling niyang abogado. sa inyo sir na end dahil nakapag-iwan kayo ng kopya, ito po ba ay deemed received yung sabina? Sa part namin, it is dim received. Kasi tinanggap nila eh. However, sa kanila na yun, makakarating kay Senador Bato o sa lawyer nila. It's up to them. Ano po mangyayari pag di po sumipat si Senator ngayong na-serve na siya? Matik yan. Tingnan natin kung anong mangyayari. So aside from... Mostly, Pero yan mga kababayan, tingin ko dyan, pag napadala ng 3 sabina yan, bago hindi umattend, pagkakaalam ko dyan baka mawaran po yan si Senator Bato. Yun yung pagkakaalam ko pag hindi siya sumipot dyan. Tapos dumating sa point na umabot ng 3 sabina, yung naipadala sa kanya pero nire-receive lang po nila pero hindi sila nagko-comply. Isa lang ibig sabihin yan mga kababayan, baka ang ending, mawarant. Eto pong si Senator Bato. Anyway, tuloy pa natin. alam naman natin yun pag hindi ka nag-comply sa subpoena, so ma-indirect contempt ka. Di ba? Sir, can you state lang ulit para saan yung sabina? Doon na lang sa ano. Medyo limited lang kasi ang ano. On EJK cases, ito. Oo. Tama. Possible. Sa pakita na lang po. Hindi pwede. Sir, ano pangalan nila sir? Para na... Police Captain Larry Ray. Larry? Ray. Ano spell ng Ray, sir? R-A-Y. Yun ang apelido niya, sir? Yeah. Anong position niya, sir, sa CIDG? Chief and Desk. Chief Invest? Okay. Sir, aside from dito sa office ni Senator Bato, nag-serve din ba kayo sa Davao, sa kanya? Sa bahay? Meron din yata doon. Meron din. Sa bahay niya? Okay na. Salamat po. Sir Larry, thank you! O yan Senator Bato, bilang payong basher, makinig ka naman sana kahit ngayon lang. Huwag ka nang pumasok sa Senado, huwag ka nang sumipot. Yung impeachment ni Sara Duterte, ipaubaya mo na yun sa mga kasamahan mo.
Kung ma-impeach man si Sara, kasalanan na niya yun. Hindi mo na kasalanan yun. Kasi ikaw nga pinabayaan na eh. 'Di ba? Tsaka Senator Bato, pag sumipot ka ngayon sa Senado, paglabas mo ng pinto, baka magulat ka na lang, isiniserve na sa iyo yung subpoena. Baka ma-Duterte 2.0 ka. Kaya ingat-ingat ka, Senator Bato. 'Di ba mga kababayan? Ito, babala lang. Base sa mga nakikita po nating balita, biruin nyo, sabi ni Secretary John Vic, naka-alarma na yung mga kapulisan. Bantay sarado na yung mga pantalan at mga paliparan. So isa lang ibig sabihin yan. Senator Bato, baka maaresto ka, hindi mo na mamalayan. Kaya kung ako sa'yo, much better na wag ka na munang pumasok sa Senado ngayon. Yung pinaplanong kudita ng kampo mo, ng minority, wag mo nang samahan. Wag mo nang samahan. Kasi pag sumama ka pa dyan, at halimbawa, let's say, nagtagumpay kayo, pero paglabas mo ng pinto, siniserve na sa'yo yung subpoena, tapos bigla ang may arrest warrant na pala galing sa International Criminal Court, wala kang magagawa kung hindi isyapi ka papuntang dahig. Kaya payo ko sa'yo, Senator Bato, much better, mag-ingat ka. Kasi nga, anytime, anywhere, baka magulat ka na lang, inaaresto ka na mga kapulisan natin. Ano po mga kababayan? So kayo, ano po sa palagay ninyo mga kababayan? Ano po masasabi ninyo? Hingil po dyan sa mga topic na yun na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan mga kababayan. At ngayon, punta naman po tayo dito naman po sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan, ito yung mainit na pinag-uusapan ngayon. Ito pong patungkol po sa motion na kung saan mga kababayan, di ba balak harangin ng kampo ng minority yung impeachment po ni Sara Duterte para hindi po mag-convene. So ngayon mga kababayan, ito daw pong motion na pipigil sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court, ito tutulan daw po yan ni Senator Lacson. Kasi nga mga kababayan, marami na pong eksperto nagsabi, kahit sina Senator Franklin Drilon at yung iba pa, sina Prof. Antonio Contreras, sinasabi rin nila na bawal pong harangin talaga yung impeachment trial. Kasi yan po mga kababayan ay mandato ng Senado at dapat po nilang trabahuin yan. At higit sa lahat mga kababayan, sinasabi rin sa saligang batas na kailangan pag na-transmit na sa kanila mga kababayan yung article of impeachment, no choice po talaga ang Senate kung hindi mag-convene bilang impeachment court at hindi po nila pwedeng harangin yan. So ngayon, yan yung isa sa mga nakakabobong usapin na sinimulan mga kababayan itong si Senator Robin Padilla nung sinabi niya mag-uupos po siya. Ano po ibig sabihin? Tututulan nila, haharangin nila hanggang sa may usap-usapan na magkakaroon ng kudita mga kababayan para pigilan po ito. So ngayon pakinggan po natin itong nakita nating balitang ito galing po mga kababayan dito sa UNTV News and Rescue. Ano po? So ito i-play po natin. Isang konstitusyonal na tungkulin ng Senado ang mag-convene bilang isang impeachment court kapag naipadala na ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ang binigyang diin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Ipinaliwanag niya na bagamat mandato ito ng batas, ang Senado ay isang collegial and deliberative body. Dahil dito, ang pinal na desisyon sa pag-convene ay nakadepende pa rin sa mapagkakaisahan o iboboto ng mayorya ng mga miyembro. Gayunpaman, tiniyak ng senador ang kanyang paninindigan na handa siyang bumoto at tutulan ang anumang mosyon na naglalayong pigilan o ipagpaliban ang pag-convene ng Senado. Binanggit din niya na maaaring makialam ang Korte Suprema upang obligahin ang Senado na gampanan ang tungkulin nito sa ilalim ng saligang batas. Kaya nga, kasi mga kababayan, kung pipigilan po kasi ang pagkukonvene na yan, halimbawa, ibig sabihin po niyan, labag na yan sa saligang batas. Sablay na po yan sa sinasabi ng konstitusyon pagdating po sa usapin ng impeachment. Kaya nga kung tutusin talaga, kung etong si Senator Robin Padilla lang sana ay natuturuan ng maayos na mga kaalyado, ng mga staff niya na attorney, makakapagsalita sana siya ng ayos. Di po ba? May papaliwanag niya sana ng ayos mga kababayan kung ano yung gusto niyang sabihin. Kaso nga ang problema si Senator Robin Padilla, salita lang ng salita pero hindi naman niya alam kung ano po yung mga sinasabi niya publicly. Di po ba? Biruin niyo, sinabi niya na ang trabaho ng minority, mag-oppose lang ng mag-oppose. Ibig sabihin, tumuto lang ng tumutol mga kababayan, maghabol lang ng maghabol. Humarang lang ng humarang.
At etong ang impeachment, mga kababayan, possible daw po na i-oppose nila. Maliwanag nga na hindi po pwedeng harangin yan. Mismong sina Franklin Drilon na nga, Antonio Prof. Contreras, sinasabi na po nila na bawal po talagang harangin etong impeachment. Kung magkakaroon ng pag-iwas dito. Samantala nilinaw ni Senator Lacson na ang pag-giit sa pag-convene ay hindi dapat ituring na boto para sa conviction o acquittal. Aniya, ito ay simpleng pagtupad lamang sa proseso. Muli nitong binigyang diin na ang ebidensya ang tanging magiging basihan ng kanyang pasya kung dapat bang i-convict o i-acquit ang vice-presidente sakaling matuloy ang paglilitis. Kaugnay nito na una nang binanggit ng senador na dapat maging handa ang kanyang kapwa mga senador sa pagharap sa mga posibleng issue kaugnay ng impeachment process. Tama! In any eventuality, we should be prepared to tackle that. Kasi pwedeng maputuloy sa Supreme Court yan kung sakaling magkaroon ng ganyang usapin. So, pero tama yung sinabi nyo, duty yan Tama! Constitutional duty. Yan ay tawag ng tungkulin base po sa sinasabi ng saligang batas. Tawag ng tungkulin ng mga senator na once na ma-transmit sa kanila yung article of impeachment, mga kababayan, kailangan talaga forthwith mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Yan po yung sinasabi, mga kababayan, sa saligang batas. Ngayon na nakakapagtaka kasi dito kay na Robin Padilla, sabi ko nga kanina, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi kanina, kung naturuan lang sana ng mga abogado na nakapaligid sa kanya, etong si Senator Robin Padilla, at kung nag-aaral lang sana siya habang nakaupo siya bilang senator, hindi sana po sasablay yung mga sinasabi niya publicly, lalo na sa ganitong kahalagang usapin, mga kababayan. Kasi ang pinag-uusapan po natin, pagpapanagot sa Vice Presidente. Dahil sa hindi niya pagpapaliwanag patungkol po sa mga pera na kinumit niya o inumit niya, mga kababayan, o ninakaw niya sa kaban ng bayan. As a matter of fact. So yung mag-o-object, sir, dapat may matinding argumento kung Tama. bakit nag-o-oppose. Yes, and he or they must be able to convince the majority to vote in their favor. And kung gano'n na mangyari, it's on them, no? Na sila yung sumagot sa taong bayan kung bakit ayaw mag-convene. Yung minority na talo sa botohan, wala namang magagawa yun Kasi majority nga yung nag-rule Samantala, nagpahayag naman si Senate President Vicente Tito Soto III kaugnay ng mga kumakalat na usap-usapan tungkol sa posibleng balasahan sa liderato ng Senado o COP. Ito yung sinasabing Senate ko, mga kababayan. Pakinggan nyo yung paliwanag ni Tito Sen about dyan. Kasi di ba pinagtatangkaan nga siyang patalsikin. Rumors. Ayon kay SP Soto, handa niyang tanggapin ang anumang mangyayari dahil siya ay naninilbihan sa ilalim ng tiwala ng kanyang mga kasamahan. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Kaya nga hindi ko maintindihan, mga kababayan, bakit kailangan nilang i-oppose to. Bakit kailangan tutulan ng iba mga senator. Kaya nga ngayon, hindi ko maiwasang itanong Kayo ba, Alan Peter Cayetano, senador ba kayo ng taong bayan? O senador kayo ng mga Duterte? Kasi baka nakakalimutan nyo, taong bayan ang boss ninyo. Hindi ang mga Duterte. Taong bayan na nagpapakahirap para pasahurin kayo. Hindi ang mga Duterte. Napakakapal naman ng pagmumukha nyo kung tututulan nyo pa yan. Diba? Mga kababayan, para lang iligtas yung taong kinagagalitan ng mamamayang Pilipino dahil inabuso ang pera nila. Kaya nga, mga kababayan, sa totoo lang, especially sa mga netizen na nagtiwala sa mga ito, dapat markahan nyo na itong mga ito pagdating ng susunod na eleksyon. Dapat nga hindi na manalo itong mga ito. Kasi sobra yung pangutong ginagawa sa mamamayang Pilipino. Biruin nyo kung gaano po katindi. Tayo, nagpapakahirap tayo para pasahurin itong mga ito. Diba? Tapos itong pinapasahod natin itong mga pinapasahod natin na ito, wala namang ginagawang tama. Kita nyo, simpleng impeachment na nga lang, pagpapanagot na nga lang, tututulan pa. Diba? Kaya nga, mga kababayan, sa totoo lang, sana maunawaan ni na Senator Alan Peter Cayetano na sila po ay senador na sinuportahan at iniluklok ng taong bayan. Kaya dapat magbalik tangkilik sila sa mamamayang Pilipino. Kung ano yung gustong mangyari na mga kababayang Pilipino po natin, dapat ituloy nila. At kung ano yung sinasabi ng saligang batas, dapat ituloy po nila.
Alam nyo, kasalanan din kasi ito mga kababayan, nung iba mga bobong senador dyan, na salita ng salita, nang hindi, wala namang alam sa sinasabi. Tapos biruin nyo, kaya yung iba nawawala na ng tiwala doon sa mga artista pagtatakbong senador, dahil nga may mga bobong tumatakbo na nananalo. Tapos pwede pang madagdagan yan mga kababayan kung susuportahan nyo pa itong isang taong ito. Diba, biruin nyo? Ito daw. Basahin po natin, Banat Bay kinumpirma na tatakbong senador sa 2028. Kinumpirma ng political commentator na si Banat Bay ang plano nitong pagtakbo sa pagkasenador sa 2028 matapos maglabas ng direktang pahayag sa social media. Sa kanyang Facebook post, tahasan nitong sinabi, tatakbo ko sa Senado sa 2028. Agad namang umani ng iba't ibang reaksyon online ang naturang pahayag, lalo na mula sa mga taga-suporta at kritiko nito. Alam nyo mga kababayan, ano ba yung sinabi niya dati? Noon tumakbo si Sir Mark Gamboa, si Models of Manila sa pagkasenador, di ba nilait-lait niya? Tinawatawanan niya mga kababayan, inali-alipusta niya. Itong si Models of Manila nung nagpahayag na tatakbo sa pagkasenador. Ngayon mga kababayan, kung magdidebate nga to ni Sir Models of Manila, baka durugin pa to Tapos tatakbong senador. Ano yung bumatikos ka lang? Binatikos mo lang yung gobyerno. Akala mo sikat ka na? Di ba mga kababayan? Binatikos mo lang yung gobyerno, akala mo marunong ka nang gumawa ng batas. Di ba? Mas magaling pa nga si Models of Manila Pero nyo kung gaano kataas mga kababayan ng pangarap ng mga taga-suporta na mga Duterte, kasi nakita kasi nila na porkit bobo pwedeng tumakbo. Diba nakita nila mga kababayan na kahit bobo ka pwede kang tumakbo. Basta sumama ka lang sa mga Duterte, kalabanin mo lang ang gobyerno, tsak mga kababayan, mauuto mo na yung mga DD-shit kasi katulad mong bobo sila. Ganon mga kababayan ang ginagawa ng mga ito na panguuto sa mga taga-suporta ni Duterte. Kasi nga, nakikita nila kung gaano kaliliit ang utak ng mga taga-suporta ni Digong, hindi ko nilalahat. Kaya ganyan na lamang mga kababayan, kadesperado sila na makakuha ng kapangyarihan sa gobyerno. Biruin nyo, bumatikos lang sa gobyerno, nagpahayag na tatakbong senador. Kaya tuloy kawawa ang mamamayang Pilipino kapag halimbawa nakakaluklok yung mga ganito o nakakaupo sa pwesto, yung mga katulad nitong si Banat Bay mga kababayan, itong si Robin Padilla, kung sakaling manalo itong si Banat Bay. Diba nakatikim lang ng konting kasikatan, pati ba naman yung pampulitikang usapin, balak pang panghimasukan. Kung tutusin, mas magaling pa nga si Models of Manila pero pinagtawanan mo lang ng mga panahon na yon, tapos ikaw pala, may bala ka palang umupo sa pwesto ni Robin Padilla. Aba, mahiya naman kayo. Diba mga kababayan? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa sinasabi mga kababayan na susubukang harangin ito pong impeachment mga kababayan ni Sara Duterte na mga kaalyado nito pong si Senator Robin Padilla. Ano po, which is yung minority. At ano rin po masasabi ninyo hingil po sa matinding ambisyon mga kababayan nito pong si Banat Bay na tatakbo daw pong senador. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.